ang iyong podcast kung saan sinisikap nating talupan ang mga paksa. Madalas ay simpleng tinitignan, ngunit malalim ang ugat sa ating lipunan. Ako si Jean Princess Nicole. Ngayon, alamin natin ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang kasarian. Madalas itong ikinakabit sa ating pisikal na anyo o sa ating pag-ibig. Pero sa isang panunuring malay, gaano ba talaga kalawak ang salitang ito? Hindi lang ito tungkol sa lalaki at babae o tungkol sino man ang mahal mo. Ito ay tungkol sa kapangyarihan sa kultura at sa mismong paraan kung paano natin tinitignan ang mundo. Sa panimula, mahalagang ihiwalay natin ang dalawang konsepto, ang sex at ang gender. Ang sex ay tumutukoy sa ating biological na kapangyarihan, chromosome, reproductive organs at hormones. Ito ay kalikasan. Ngunit ang gender ay ng kritiko at eskolar ay isang social construct, likha ng kultura, lipunan at kasaysayan. Sa atin sa Pilipinas, ano ang mga inaasahan sa isang lalaking lalaki at isang babaeng babae? Ang lalaki ay dapat matapang, hindi umiyak at nagpapakain ng pamilya ang tawag na macho. Ang babae naman ay dapat mahinhin, masipag sa bahay at mapag-alaga. Maria Clara ideal legal. Pero tanungin natin sino ang nagsabi na iyan ang tama. Sa iba't ibang kultura, iba-iba rin ang mga inaasahan. Ang mga ito ay hindi liksa. Ang mga ito ay natutunan at kung natutunan, maaari nitong baguhin. Saan magmumula ang mga ito? Dito natin papusukin ang panunuring malay. Ang ating lipunan ay matagal nang pinagmumunuan ng sistema ng patriarka, ang dominasyon at kontrol at ng kalalakihan sa halos lahat ng aspeto ng lipunan. Mula sa pamahalaan, ekonomiya hanggang sa loob ng tahanan. Naalala ko isang panayam ni Howie Severino kung saan tinatalakay niya ang konsepto ng toxic masculinity o nakakalasong pagkalalaki. Pagiging lalaki ay kadalasan mauuwi sa karahasan, emosyonal at pagkakakulong at ang mga pagpapabayad sa mental health. Ang kalawakan ay kakayahang mapagkita ng kahinaan dahil lang sa kabaong na lalaki ka. Ang panunuring malay ay naglalayong hanapin ang mga struktura at institusyon na nagpapatibay sa gender inequality or di pagkakapantay-pantay ng kasiraan. Trabaho, bakit mas mahababa pa rin ang sahod ng mga babae para sa parehong trabaho? Sa politika, bakit mas kaunti ang mga babaeng leader? Ito ay dahil sa invisible na mga poder na likha ng ating kultura. At hindi matatapos ang talakayan sa kasarian kung hindi natin pag-usapan ang komunidad ng LGBTQIA+. Ang panunuring malay ay lalong nagpapatingkad sa katotohanan na ang kasarian ay sexualidad ay hindi lang binary, lalaki o babae. Ito isang spectrum. Sa ating kasaysayan, mayroon tayong mga babaylan at katalunan, mga spiritual na leader na lumalampas sa kasarian. Ang pagmiral ng mga bakla at tomboy ay hindi hiram sa kanluran. Bahagi na ito ng ating sinaunang kultura. Ngunit sa modernong Pilipinas, lalo na sa impluwensya ng relihiyon at kanluraning moralidad, ang kanilang karapatan ay pagkakilala ay madalas ay tinatanggi. Ang pagiging malay sa kasarian ay nabuhulog ng mga pag-unawa sa gender identity. Sa mga debate tungkol sa Sochi,
equality bill. Hindi lang ito tungkol sa karapatan ng umiibig. Ito ay tungkol sa karapatan nilang mabuhay ng walang diskriminasyon, nang hindi tinatanggalan ng trabaho o nilalait dahil lang kanilang pagkatao. Ang bawat tao, anuman ang kanilang kasalanan, ay may karapatan sa dignidad. Ang panunuring malay sa kasalanan ay hindi isang simpleng aralin. Ito ay isang hamon sa ating lahat na tanungin ang ating mga sarili. Anong mga stereotype o gender roles ang ipinapasa ko sa aking anak? Anumang salita ang ginagamit ko na nagpapaliit ng halaga sa ibang kasarian, katulad ng mga tanyag na manunulat o mga podcast host tulad ni Lord Diveria o mga social commentator. At ang ating tungkulin ay hindi lang magbigay ng sagot, kundi magtanim ng binhi ng pagdududa ng kritikal na pag-iisip. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagiging malaya mula sa mga kahon at mga label na pinapataw sa ating lipunan. Ang kasalanan ay isang bagay na ating ginagawa araw-araw at hindi isang bagay na tayo. At kung kaya natin gumawa ng gender roles, kaya rin natin itong wasakin at palitan ng mga makatarungan at mas makataong pagtingin. Kaya sa susunod na makarinig kayo ng babae lang kasi o lalaki ka, kaya dapat sana'y magsilbing paalala ang episode na ito na tayo ay may kapangyarihan pumunta at magbago. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Jill Princess Erngol at tandaan, ang pagiging malay ay may unang hakbang tungo sa pagiging malaya. Hanggang sa susunod na episode ng Ito Ay Yung Podcast. Bye-bye!